Si Juliet muna, kausapin natin si Ma'am Juliet De Jesus, ang nakapagsalita po ng Mega Manila Consortium Corporation. Alamin nga natin yung mga agam-agam na mga bus operators. Kaugnay po nitong nakaambang malaki ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo at yung pagtaas bago pa nito. Ma'am Juliet, magandang umaga. Good morning! Magandang umaga po, Sir Alvin. Opo, so ano pong ang gusto ninyong mangyari? Dapat bang itaas ng pasahe sa bus? Yaman din lang na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng diesel? Paanong diskarte ang gagawin po ninyo? Sa amin po, pinapalo up po namin yung aming fare increase sa LTFRB para makatulong naman kahit paano yung pagtaas po ng pamasahe. Kahit provisional po yan, tatanggapin po ng mga operator. Magkano nga po hinihirit nyo, Ma'am Juliet? Yung first 5 kilometers po, 2 pesos po ang dagdag. Okay. And then yung succeeding po, kahit hindi na muna yon kasi syempre meron tayong malasakit sa ating mga commuters. Opo. So pansamantala, para lang makahinga lang din ang mga bus operators, ito yung hirit nila 2 pesos for the first 5. Yes po. Tapos yung sa succeeding, Wag kahit hindi na kahit muna hindi na po. muna, Doon pansamantala. na muna tayo Kahit sa hindi na muna. professional. Okay. Ngayon, ano pa po yung ibang diskarteng ginagawa, Ma'am Juliet, ng mga bus companies? Yung Victory, nakita ko may post sa social media, sabi ng Victory, yung mga bus namin, 30 minutes bago umalis, saka lang namin paandarin yung aircon. Pati sa stop, papatay namin yung aircon para makatipid, yung may efficiency. Paano yung sa Metrobus naman, Ma'am Juliet? Ang sa Metrobus naman po, medyo ang laki po kasi ng impact nung taas ng diesel. I-increase lang natin ng 150 nung Tuesday. And then the next day, nagkaroon nga po ng US and Middle East. So yun po yung naging agam-agam ng mga operator kasi magkakaroon po ng shortage ng mga bus kung magtutuloy-tuloy po. Kasi ang alam namin, may mga tumatawag po mga supplier ng fuel na ang increase po will be 12 pesos ngayon na po, no? Pagka umo-order po kami sa aming mga supplier, ang presyo po plus 12 pesos na po. Kaya ang naiisip po ng mga operator, hindi na lang sila magpapadispatch ng maraming bus para hindi sila masyadong masaktan doon po sa pagtaas. Kasi wala naman po tayong magagawa kung yun po ang dikta. Dahil dependent naman po tayo sa anuman pong ng mga supplier. Ngayon, ang iniisip lang po namin, natutuwa naman kami na sa mga news, naririnig namin na si Presidente BBM manghihingi ng kanyang emergency power para doon sa excise tax. Opo. Naway maging totoo po yun para makatulong po sa amin dahil kung hindi po, baka magkaroon po magkakaroon ng transport na hindi po magpapadeploy kami ng marami. So yun pala ang banta, no? Ilatag natin, Juliet. Kapag hindi po nabawasan ang presyo ng diesel o di kaya'y pinagbigyan ang hirit ninyong kahit konti lang na dagdag pamasahe para lang makabawi, baka mapilay ang ating metro buses, supply ng metro buses sa Metro Manila. Opo. Totoo po yun dahil magle-lessen na po yung mga operator na mag-dispatch para hindi naman masyadong masaktan dahil hindi po kami tatagal. Kasi ang nakikita ko, Sir Alvin, itong additional na 12 pesos sa susunod namin, itong order namin within this week, baka maging tuloy-tuloy po na maging mas mataas pa sa 12. So ang mangyayari po, wala na po, hindi na po kami muna mag-ooperate para hindi po kami masyadong masaktan at baka yung ang laki po kasi ng operational impact sa amin yan eh. Unang-una po, ang commuters talaga naman pong masasaktan dahil mahihirap. Ngayon nga ho, hirap na sasakayan ng mga commuters natin. What more kung magbabawas pa kami ng mga units namin sa aming operation. Kung tuloy-tuloy po itong problema natin na to. Opo, sige Ma'am Juliet, bigyan po kita ng pagkakataon. Ano po ang panawagan ninyo sa LTFRB at sa gobyerno? Nang sa ganun po, kasi mahirap din pag sabihin natin, hindi, wag natin pagbigyan yung mga bus kasi inflationary yan. Pag tumaas ang pamasahe sa bus, hihingi ng dagdag sweldo din yung mga manggagawa. Pero anong gagawin natin? Alangan naman bumiyahe ang bus ng lugi siya. Hindi huma. Ano ang mensahe ni Juliet De Jesus sa LTFRB at sa gobyerno? Go!
nananawagan po kami sa DOTR at saka sa LTFRB. Sana po para maibsan itong impact na nangyayari na pagtaas ng fuel, maski ho provisional authority, ibigay niya na po sa amin kahit papano makakatulong po ito sa amin. At sana po yung inaasahan namin na excise tax na magagawa ng ating presidente, sana po mangyari po dahil ang laki po ng effect sa amin ng pagtaas ng diesel na to. Dahil alam nyo naman po, pag walang diesel, hindi po talaga aandar ang mga bus. Maliban pa po sa original naming problema na kulang na po kami ng driver. Yeah. Kaya talagang napakahirap po ng sitwasyon ng mga city operator. Tapos yung pong inflationary rate po ng lahat ng spare parts, lahat-lahat na po. Tama. Dahil alam naman po natin yung epekto ng inflation ngayong Tama. panahon na to. Maraming salamat sa tila hindi tumatanda. Na si Juliet de Jesus. Ang tagal ko ng kaibigan yan. Totoy na reporter pala ako. Kaibigan ko na yung Juliet. Hanggang ngayon, parang ganyan pa rin yung boses at mukha ng Juliet. Ano bang, saan ka ba bumibisita, Juliet? Saan ka nagpapaganda? Mukhang hindi ka tumatanda eh. Hindi, tumatawa lang po ako kahit maraming problema. I take it easy for me. Lalo na pagkakausap po kayo. Yeah, Nags. Thank you, Ma'am Juliet, Mabuhay po kayo. Regards kita kay Bigornia mamaya, ha? Salamat. Thank you. Maraming salamat. Si Juliet de Jesus po yan, ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corp. Panahon pa ni